Isa ka ba sa marami nating mga kababayang OFW na nangangarap na magkaroon ng malaking ipon para makapag-for good sa Pilipinas? If yes, then para sa'yo ang video na to. Kung ang pera na kinikita mo ay nilalagay mo lamang ito sa bangko, talo ka sa tinatawag nating inflation rate. Kung may 100,000 ka ng ipon sa bangko, sa tingin mo, pwede ka na kayang makapag-for good? Marahil ang sagot mo ay hindi pa. Kaya kailangan mo pang mag-extend ng another contract or higit pa. Kamustahin natin ang pera na ilalagay mo sa bangko. Well, tutubo naman siya ng 1% interest every year, pero ang hindi mo alam, lugi ka na ng 5% kada taon kapag yung pera mo ay pinatulog mo lang sa bangko. Wala pong masama mag-save, pero don't let your savings be just savings kasi talo ka sa inflation rate. Ano ba ang ibig sabihin ng inflation rate? Ibig sabihin nito ay ang pagbaba ng value ng pera natin. Kung papansinin mo dati ang 1,000 pesos, sobrang dami mo nang mabibili, pero sa panahon ngayon, ang 1,000 pesos mo, mabarihan lang, maya-maya ay ubos na. Nakaka-relate? Yan ang tinatawag na inflation. Kaya maganda na magdagdag ka ng pagkakakitaan o mag-invest ka. Paano nga ba kumikita ng pera ang mga tao? Meron 4 na klase ng paraan para kumita ng pera ang mga tao. Number 1, pagiging employee. Pangalawa, self-employed. Pangatlo, business owner. And pang-4, investor. Employee, ito usually yung mga nagtatrabaho sa isang kumpanya, may boss ka at sumisweldo ka kada kinsenas katapusan. Kaya lang, pag nagkasakit ka, may kita o wala? Wala, kasi sa employment, no work, no pay. Next is self-employed. Sila yung mga kumikita sa sarili nilang galing o profession. For example, mga maliliit na negosyo tulad ng sari-sari store or mga professionals like doctors, lawyers, and freelancers. Kaya lang, pag nagbakasyon, may kita kaya sila o wala? Siyempre wala, dahil sila lang din ang nagtatrabaho para kumita sila. Business owner, sila yung may mga kumpanya at kahit wala sila, tumatakbo ang kanilang negosyo dahil sa mga empleyado na kahit natutulog at nagbabakasyon ay kumikita ng malaki at tuloy-tuloy ang negosyo. For example na lang nito ay ang mga fast food chain. Investor, sila yung mga taong kumikita ng malaki mula sa kanilang investment. Ibig sabihin, ang pera nila ang nagtatrabaho para patuloy silang kumita at lalo silang yumaman ng yumaman. Yan ang kagandahan ng business owner at investor dahil dito na ma-maximize yung tinatawag na law of leverage. Alam mo ba na 95% ng population ng mundo ay belong sa employment at self-employment? Only 5% lamang ng population ng mundo natin ang nagnenegosyo at nag-i-invest. Kaya naman, ang 95% ng yaman ng mundo ay pinaghahatian lamang ng 5% population na ang ginagawa ay business at investment. At ang 5% na natirang yaman ng mundo ay pinaghahati-hatian ng 95% population na ang ginagawa naman ay employment at self-employment. So kung tatanungin kita sa 4 na paraan para kumita ng pera, nasaan dito ang leverage? And kapag sinabing leverage, ito yung negosyo na kahit wala ka, still it's earning and money works for you. And you are very blessed dahil meron kaming alam na idea na pwede kang magkaroon ng negosyo online na hindi mo kailangan maglabas ng malaking puhunan pero pwede kang kumita ng malaki. Kaya balikan mo ang taong nag-post or nag-send ng video na to para pag-usapan naman natin paano ka makakapag-for good sa Pilipinas at magkaroon ng malaking savings. See you in the next video.